Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang nakakatakot na nag-viral na video. Ganito na po ba talaga ang nangyayari sa ating bansa? Wala na po bang magagawa ang mga tao? O dahil yung mga tao gusto nila is wala nang magawa ang mga nasa pwesto? Wag na wag niyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Ubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Utangin na niyo lahat. Subukan niyo kami ngayon. Gago kayo. Wag niyong gagalawin si Inday. Nakakakilabot at nakakatakot po itong pagbabantang ito. So, kung yung kay BP Sara is pagbabanta na ang tawag natin, pero mas hayop pa sa pagbabanta ang ginagawa po ng taong ito. Nakakamangha dahil napakatalino at napakalawak ng pag-iisip nila. Sobrang advanced nila mag-isip. Tinalo pa nila ang mga talentadong Pinoy. So, eto na yung sinasabi nung nakaraan ni Duterte na mga sundalo na mag-aaklas. So, ano po ba ang trabaho ng sundalo? 'Di ba ang trabaho ng sundalo ay protektahan ang ating bansa laban sa mga mananakop? Saan sumusunod ang mga sundalo? 'Di ba sumusunod po sila sa kanilang mga pinakamataas? At sino ang pinakamataas ngayon sa mga sundalo? Sino ang dapat na mag-uutos at sundin ng mga sundalo sa mga panahon ngayon at sa mga panahon pang mga nakalipas? Ang Vice Presidente po ba? Hindi ba ho ba dapat ang pinoprotektahan nila is ang presidente? So, nasaan na ang mga utak ng mga sundalong to? So, eto siguro yung mga matitinding supporters ni Duterte noon kasi hanggang ngayon si President Duterte pa rin ang nasa isip nila at gusto nilang paglingkuran. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda dyan, kulong nyo. Kulong nyo si Inday. Napakalutong din ng mura. So alam na natin kung kanino nagmana at kung sino ang sinusundan nila. Yun nga po ang sinasabi natin, kung ang leader ay matino, ang mga tao ay matitino rin. Kung ang leader ay mapagmura, so ang mga taga-sunod niya ay mga pagmura din. Kung ang leader ay bastos at walang modo, ganun din ang mga taga-sunod. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Pati kayo, kongreso, binabuhay nyo yung kongreso. Hayop kayo, kontem kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayop na hayop kayo sa kapangyarihan eh. Napakatindi ng mga paratak at ang lupit ng mga sinasabi ng taong ito. Saan po ba siya humuhugot ng lakas ng loob sa tingin po nyo? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin. Diba supporters to ni Duterte for sure? Kaya ang hinuhugutan niya ngayon ng lakas ng loob niya at tibay ng dibdib, malamang ay si Duterte. Wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Pangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Wala ka, hindi galing sa puso eh. Binabasa mo. Si Marcos pa rin ang puntirya. Nakakatawa lang po sa dami-dami na ng batikos, sa dami-dami ng bato, at kung ano-ano pa ang ibinabato kay Marcos. Dinidedma lang ni Marcos ang mga taong to. Bakit? Duwag ba si Marcos? For me, I think matalino talaga si Marcos. Kasi hindi niya na pinapansin yung mga bagay na hindi dapat pansinin. Hindi niya na binibigyan ng oras yung mga bagay na hindi naman ikauunlad at hindi naman ikayayaman ng ating bansa. Totoong nakilala ang pamilya nila dahil sa kanyang tatay.
maganda naman po ang nagawa ng Marcos Sr. sa tingin ko. Kung ikukumpara naman natin ang mga namatay sa panahon ni Marcos at sa panahon ni Duterte, wala pa po sa kalahati. So mas marami ang nangyari patayan sa panahon ni Duterte. Kung titingnan po nating mabuti at susumahin, saan po ba tayo kakampi? Sa isang drug addict o sa isang mamamatay tao? Yun na lang ay kumpara natin eh. Kasi ganun din naman ang nangyayari, di ba? Ganun din ang lumalabas. Tinatawag nilang addict ng harapan si Marcos. O kung tawagin din naman nating mamamatay tao itong si Duterte, sino ang pipiliin ng taong bayan ngayon? Di ba? Eh ganun din ang lumalabas, di ba? May inuhulog sila sa helicopter, siya na mismo nagsabi na tinutodas na nila, hindi na nila hinuhuli. O, di ba ganun na rin sa suma total nun, mamamatay tao na rin ang dating. Hindi po ba? Kung ganun ang tao, ganun na rin po ang dating nun, hindi po ba? Hindi mo ginaya si Duterte, no? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect. Si napakabastos po at napaka-advance ng pag-iisip nila. Oo, bilib ako sa kanila kasi yung kanilang paninindigan, yung kanilang suporta kahit wala na sa posisyon si Duterte ay buong buo. So mas maganda pa rin naman sila kaysa yung mga bayarang vlogger kung saan mas malaki doon sila. Pero para sa akin, sa tingin ko, this is a very wrong. Kasi po, hindi nyo dapat ipangalandakan yung mga ginagawa nyong ganito kasi masamang impluensya po ito sa mga kabataan. Kahit ano pong nangyayari sa ating bansa ngayon, daanin nyo po sa mabuting usapan. Matatanda na po tayo, alam po natin kung anong tama at mali at dapat alam po natin yung ginagawa. Kung ano po ang ginagawa ng Kongreso ngayon, trabaho po nila yan, karapatan po nila yan, wala po tayong dapat questioning dyan. Dapat po isaalang-alang natin yung ating bansa, hindi po yung isang tao lamang na gusto nilang magtagumpay sa kung anong pangarap at ang gusto nila. Yun lang, adios.